Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa gagnan mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga signs na isa kang attractive na babae. At kung handa na kayong lahat, ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang sign sa isa kang attractive na babae is palaging may pumupuri sa'yo. Yes, Max po dyan, ang unang sinyalis dyan ay isa kang kaakit-akit na babae. Siyempre naman mga kaispard, ang mga tao, lalaki man o babae, may mga kanya-kanyang sabihin nating gusto o tipo. Malay mo yung mga nagbibigay palagi silang compliment o yung mga pumupuri sa'yo, eh ikaw yung tipo nila, ikaw yung prepare nila, diba? Hindi ka man attractive sa lahat, diba? Dahil hindi naman lahat mapiplease mo. At least sa karamihan, attractive ka. Nakakatanggap ka pa rin ng mga papuri o sabihin nating compliment. Mga magagandang bagay tungkol sa'yo, sinasabi nila tungkol sa'yo, palagi ka nakakarinig, nakakatanggap galing sa ibang tao. Diba? Ibig sabihin lang yan, talagang merong maganda talaga sa'yo. Maaaring itsura mo, maaaring buhok mo, maaaring kilay mo, maaaring ang amoy mo, maaaring ang forma mo, ang katawan mo, ang bewang mo, ang lahat, kung ano bang meron sa'yo. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo na palagi kayo mag-self-improve. Dahil magre-resulta yan ng maganda sa buhay nyo. At ikaw rin naman ay magkakaroon ng magandang pakiramdam. Diba? At lulusog pa ang katawan mo. At talaga namang maraming magagandang opportunity ang darating sa'yo. Palagi nyong tatandaan mga ka-inspired na lamang ang maganda. Real talk lang. Diba? Maraming magagandang bagay ang talaga namang natatamasa ng mga taong gwapo o maganda. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo na palagi kayong magpaganda, mag-ayos ng sarili, huwag kang tatamad-tamad sa sarili mo at palagi kang mag-invest sa sarili mo. Huwag mong masyadong kinukuripot ang sarili mo o pinagkakaitan ang sarili mo. Sapagkat ka-inspired, lahat ng tao ay deserve na maging masaya at pahalagahan ng iba. Pero bago mangyari yon, dapat pahalagahan mo muna ang sarili mo. Huwag mong masyadong tingnan ng ibang tao o ikukumpara mo palagi ang sarili mo sa ibang tao dahil may kanya-kanya tayong halaga sa mundong ito. May kanya-kanyang ganda. Hindi ka man ganun kaganda sa iba, pero malay mo sa ibang tao ay sobrang ganda mo na. Diba? Ganyan lang yan. Nasa mindset mo yan. Huwag kang masyadong negatibo. Huwag mo masyadong ibaba ang sarili mo. Pero huwag ka rin masyadong mapagmataas. Dapat sapat lang. Dapat level lang. Dapat ka-inspired, maganda ka at may kumpiyansa ka pa. Diba? Maraming pumupuri sa'yo. Sa mga signs, ganyan ba ang nararanasan mo? Palaging merong pumupuri sa'yo? O halimbawa, nagpa-post ka sa social media, sa Facebook, o kung saan man na social media mo. Pag nag-post ka ng picture mo, palaging kang nakakatanggap ng mga good comment, mga magagandang comment, diba? Ang ganda naman, ang sexy naman, beautiful, mga ganun, diba? Karamihan sa inyo nakakatanggap ng ganyan. Dahil yun ang nakikita nila. Diba? Baka sabihin ng iba, ka-inspired, paano ako magpapaganda? Wala akong kapera-pera. Ka-inspired, paano ako magpapaganda? Kaartihan lang yan. Paano ako magpapaganda? Hindi nga ako marunong. Puro kayo dahilan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, merong dahilan din. Magdadahilan ka na lang ba? O hahanap ka ng paraan? Tandaan mo, sarili mo yan. Pangalawa, isa lang ang buhay natin. Ang buhay natin maikli lang at marupok pa. Talaga namang kakawawain mo ba ang sarili mo? Mahalin mo ang sarili mo. Ka-inspired sa mga signs na ikaw ay isang kaakit-akit na babae. Palaging merong nakakapansin sa'yo. Palaging merong nagbibigay ng mga salitang magaganda sa'yo. Palaging nagko-compliment sila sa'yo. Palagi kang pinupuri ng iba, ka-inspired. At ang pangalawang signs, mga ka-inspired, na isa kang attractive na babae, mabilis mong nakukuha ang tiwala ng mga tao. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Talaga namang totoo at naobserbahan ko. Alam nyo mga ka-inspired, lamang talaga kapag maganda at kaakit-akit. O kahit, halimbawa, bigyan ko yung example. Sige nga, ito, real talk lang ha, reality. Mag-a-apply kayo ng trabaho. Mag-a-apply kayo ng trabaho. Siguro yung iba sa inyo naranasan na to. Mag-a-apply kayo ng trabaho, matalino ka naman, magaling ka, nakapagtapos ka. Pero yung mga kasabay mong mag-apply, magagaling din, nakapagtapos din. Pero ang pinagkaiba nyo, sila talagang magaganda. Nag-aayos lang ang sarili nila. Sino yung natanggap ngayon?
Diba? Kailangan kasi ng kailangan talaga na sabi natin, gawin mong advantage yung sarili mo sa pamamagitan magpapaganda ka. Hindi naman yan sa pagandahan ka, hindi ganoon. Ang ibig sabihin, kailangan mo talaga magpaganda kasi kailangan yan sa buhay o sa pagpili ng lalaki. Ang taas-taas ng ng standard mo sa lalaki. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Tall, dark, and handsome pa nga eh. O di ba? Magwapo gusto nyo. O real talk na. Sabi ng iba, hindi mahalaga sa akin ng gwapo. Kung papipiliin nga, syempre gusto mo na rin gwapo at mabait, di ba? Ganito pa rin yung gwapo. Pero ang pinupunto ko dito, yung iba sa inyo, yung iba lang naman. Wala namang masama na magkaroon ng tipo o standard sa pipiliin lalaki. Pero kung ganun kataas ang standard nyo, dapat taasan mo rin ang value mo sa pamamagitan ng dapat maging bagay ka dun sa lalaki na hinahanap mo o pinapangarap mo sa pamamagitan ng magpapaganda ka din. Hindi yung taas ng gusto mo sa lalaki, napakagwapo, matangkad, macho, ganito, matangos ang ilong. Ikaw naman, di ka naman nag-aayos sa sarili mo. O diba, ka-inspired? May punto ba? O meron. Kaya dapat, sa lahat ng panahon, at kahit nasan man kayo, dapat palagi nyong minamahal ang sarili nyo. Diba? Advantage talaga. Diba nga, may napanood pa ako sa Facebook yung babae, sabi natin nagnakaw. Pero, ang babait pa rin sa kanya ng mga tao. May nabasa ko tuloy yung comment, pag maganda, ganyan. Pag pangit, diretso kulong. Pag maganda, kaawaan. Pag pangit, masamang tao. Pag maganda, pag gwapo, patawarin. Pag pangit, talaga namang ikulong. Diba? Diba? Talaga naman wala, realidad Masasaktan ba tayo? Oo, masakit kung minsan. Lalo na kapag hindi ka nag-aayos ng sarili mo. Kailangan mong tanggapin ang realidad at dapat kang mag-adapt sa pamamagitan ng kung yun pala ang totoo na nangyayari sa mundo, dapat maging ganun ka. Kasi hindi natin mababago ang takbo ng mundo. Talagang ganun ang tingin ng mga tao. Hindi man lahat, pero sa realidad, karamihan sa kanila mapanghusga. Kung mapanghusga pala ang mundong ito, dapat kontrolin mo ang sarili mo. Dapat di ka nakikinig sa iba at di ka nagpapakontrol sa mga sinasabi nila at mag-focus ka sa sarili mo, ka-inspired sa mga signs na isa kang attractive na babae. Mabilis mong nakukuha ang tiwala nila. Mabilis silang nag-open sa'yo. Mabilis mo silang napapa-oo. Mabilis mo silang nahihinga ng favor. Diba? Mabilis mo silang napapasagot. Mabilis mo sila ka-inspired na maging kaibigan. Mabilis mo silang mautangan. Mabilis mo sila ka-inspired na mapa-invest sa negosyo mo. Mabilis mo silang sabihin nating magpakiusapan at iba pa. Advantage ng isang babaeng maganda at attractive. At kung ganyan ka, mabilis mong nakukuha ang tiwala ng ibang tao sa mabuting paraan sana, ay isa kang kaakit-akit na babae, ka-inspired. At ang pangatlong signs, mga ka-inspired, na isa kang attractive na babae, palaging may tumitingin sa'yo. Yan ang pangatlo, ka-inspired, isa pa rin nakatotoo, palaging may tumitingin sa'yo. Siyempre naman, mga ka-inspired, kaming mga lalaki, ay talaga namang real talk lang, napapatingin kami sa mga magagandang babae. Diba? Minsan nga, napapatitig pa Diba? Lumagpas na yung yung sabihin natin sumakay siya ng jeep o bus. Lagpas na siya dun sa tapat ng babaan, hindi pa rin bumababa kasi nandun yung maganda Diba? Halos maano pa yung leg, kakahabol dun sa tingin sa babae. Minsan, dahil sa kagandahan ng babae, nanlilibre yung lalaki. Minsan, dahil sa kagandahan ng babae, nagiging gentleman bigla ang isang hindi gentleman na lalaki. Minsan, dahil sa kagandahan ng babae, napapautang niya ang isang babae. Minsan, dahil sa kagandahan ng babae, mabilis nahuhulog agad ang puso ng lalaki, ka-inspired. Kaya nga palagi kayong talaga naman pagpaganda. Baka sabi na iba, ka-inspired, puro naman paganda, puro paganda, ang hirap-hirap na nga ng buhay Puro naman pagpapaganda. Kaya mga walang hiya naman yung mga nagiging partner ko. Ka-inspired, puro naman pagpapaganda. Halos wala na nga ang mahanap na trabaho, ka-inspired.
alam nyo, ang pagpapaganda, hindi naman kailangan magastos, hindi naman talaga naman kailangan anuhin yan. Ang inaano ko lang sa inyo, dapat sa araw-araw ay may ginagawa kang effort para sa sarili mo. Kahit konti, kahit dahan-dahan. Diba? Kahit man lang, para lang gawin mo lang man lang sa araw-araw para sa sarili mo naman. Sa pagmamahal mo sa sarili mo. Nandyan yung bago ka matulog sa gabi, o kahit sa gabi na lang, bago matulog sa gabi, mag-skincare ka. O kapag ka-rest day mo, mag-exercise ka para makabawas ng timbang sa'yo. At iba pa, yun ang kailangan yung mamahalin na gagawin mo sa sarili mo. Eh kung may pera ka, bakit hindi? Eh kung wala, may paraan. Kahit ano pang pinagdadaan mo sa buhay, kahit ano pa mang pagsubok niya sa buhay, kahit mahirap ang buhay, hindi pa rin magiging dahilan ang magpabaya ka sa sarili mo. Dahil mas lalong madadagdagan ng problema mo kapag pinabayaan mong sarili mo. Una, ang kalusugan mo. Dagdag sa problema yan pag nagkasakit ka. Dahil lagi mong dahilan, wala kang panahong mag-ehersisyo. Kapag ka nalosyang ka, pumangit kang mukha mo, pinagpalit ka ng iba, ng partner mo, madadagdagan na naman problema mo. Ngayon sabihin mo sa akin na puro lang problema ang buhay, alagaan mong sarili mo. Lagi kayong mag-ayos, magpaganda, mahalin mo ang sarili mo. Dahil kapag ginawa mo yan, hindi lang opportunity ang lalapit sa'yo, hindi lang oportunidad, hindi lang pera ang lalapit sa'yo, pati mga lalaki lalapit sa'yo, pati ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mamahalin. Sa mga signs ka-inspired ng isang lalaki, ay talaga namang nababalo na sa'yo. Talagang maghahabol sila sa'yo kapag maganda ka. Sa mga signs na isa kang attractive na babae, ka-inspired. At ang pang-apat na signs mga na isa kang attractive na babae, palaging merong gustong kumausap sa'yo. Yun ang pang-apat ka-inspired. Kaya nga diba, aminin nyo, yung messenger nyo, tad ng ng chat ng lalaki, no? Lalo sa mga single dyan. Lalo na sa may mga sinasalihang group dyan. Mga group sa Facebook. Mag-post ka lang ng mga magaganda mo at sexy picture. Ang dami na nag-chat sa'yo. Hello, kamusta? How are you? Taga saan ka? Ilang taon ka na? Ang ganda mo naman. Nakita ko post mo. Di ba? Aminin nyo. Yung messenger nyo, tagtag ng chat ng mga lalaki yan. Lalo kapag mahilig kang mag-post. Tapos yung mga post mo pa ay nagaganda at nagsaseksihan. Kita yung puwet ng bata sa dibdib mo. Talaga naman maraming mag-chat-chat sa'yo. Marami. Ka-inspired. Aminin yan. Diba? Kaya sa mga talaga naman ka-inspired na sa isa kang attractive na babae. Palaging merong gustong kumakausap sa'yo. Kahit nga siguro minsan nagtataka na yung kaibigan mo o yung iba mong kaibigan. Palagi kang kinakausap, kinakamusta ka. Yung iba nga nagtataka, may asawa na nga yung iba, panay-chat pa rin sa'yo eh. O, diba? O sabihin natin na lagi kang niyayaya, libre ka daw sa ganito, di ba? O ano pa? Miski nga yung iba sa inyo, pati yung boss nyo eh. Boss nyo na yun ha, panay-chat pa rin sa'yo. Parang hindi empleyado yung tingin sa'yo eh. Parang ano eh. Mas mataas pa sa ibang empleyado nyo eh. Kasi maganda ka, attractive ka, lagi kang magpaganda. Maging advantage mo yan. Pero, lagi yung tatandaan. Oo, maging advantage yung inyong kagandahan. Pero sana naman, huwag kayong maging mapagmataas. Aminin nyo man o hindi, yung iba, nakikita natin, naobserbahan natin, yung iba, gumanda lang. Gumanda lang, sumeksi lang, pumuti lang, kuminis lang, tumangos lang ng ilong, nagkapera lang, etc. Yung ugali naman, sumama. Naging bulok naman yung ugali. So okay na lang dati, di man siya ganun kaganda, at least mabait siya, mabuti ang puso niya. Mas okay pa yun sa aming mga kalakihan. Lagi niyong tatandaan sa aming mga kalakihan, pang-attract lang yan. Pangkuha lang yan ang interest namin. Yung kagandahan nyo, yung kaseksihan nyo, ma-attract kami. Yan tanong, makikip mo ba yung lalaki? Habang buhay ba siya sa buhay mo? Habang buhay bang kayo? Maganda ka nga, habang buhay ba yung ganda mo? Makakit sa'yo lalaki, liligawan ka. Baka pakasalan ka pa. Kasi maganda ka eh. Pero ang tanong, panghabang buhay ba kayo? Ka-inspired, ano bang ibig mong sabihin? Kasi ang kagandahan, pang-attract lang yan. Pero kung gusto mo na meron kang makasama habang buhay at merong sabihin natin merong manatili sa'yo
merong sumama sa iyo hanggang dulo. Ang ugali mo. Ang ugali mo ang siyang talaga namang pinakasikreto para lumabas talaga ang tunay na pag-ibig. Kasi ang kagandaan, ano lang paano pag pumangit ka? Paano pag tumanda ka na? Diba? Ang ugali mo pa rin. Kaya, magpaganda kayo para maging attractive kayo. Pero sa pinaka-attractive sa lahat, ang personality. Yung personality, ang confident, ang pakikisama mo sa kapwa mo, kung paano ka tumingin sa buhay, kung paano ka makisama sa partner mo, toxic ka ba o masaya kang kasama? Toyoin ka ba o maunawain ka? Selosa ka ba sobra? O iniintindihan mo ang sitwasyon? Mabait ka ba o bungangera ka? Diba? Nasa sayo. Maganda ka nga, pero sana maganda rin ang ugali mo para ang lalaki ay hindi ka iwan o ipagpalit sa iba. So sa mga signs ka inspired na isa kang attractive na babae. At ang mga signs mga inspired na isa kang attractive na babae, maraming nanliligaw sa iyo. Alam pa niyo mga inspired, pinakahuli. Alam niyo mga inspired, sa isa pinakasubok. Kapag ang isang babae attractive o kakit-akit, ibig sabihin lang yan, maraming magagandang katangian na meron siya. At dahil doon, nakikita yon ng mga tao sa paligid niya. Siyempre, lalong-lalo na, naming mga lalaki. Kapag marami kang manliligaw, ibig sabihin lang ng ka-inspired, kakit-akit ka talaga. Bakit naman sila magsasayang ng panahon, pera, enerhiya sa'yo? Kung hindi sila naakit sa'yo, diba? Kung sa iba na lang nila ibubus yung oras nila, bakit sa'yo pa? Ibig sabihin meron silang nakita sa'yo na nagustuhan nila, may maganda sa'yo, na napansin nila. Kaya palagi kayo magpaganda. Alam nyo, advantage pa rin yan. O bakit na naman? Yung maraming nanliligaw? Bakit na naman? Advantage yung maraming nanliligaw? Makakapamili ka Makakapamili ka ng pinaka-the best para sa'yo. Kaya kailangan magaling kang pumili. Hindi porket pogi sabihin natin nanliligaw sa'yo 5 o 3. Pipiliin mo yung pinaka-pogi. Hindi mo alam. Ano pala yun? Tamad pala. O mabisyo, o nananakit pala yun, o di yari ka. Dapat, huwag ka lang tumingin sa muka. Kapag marami kang manliligaw, huwag ka lang tumingin sa muka. Dapat, sa ugali. Bonus na lang, pag mabait na, dapat, kapag mahal, tapos pogi pa, napaka-palad mo. Paano pag isa lang ang nanliligaw sa'yo? Tapos yung isa na yun, mabisyo pa, salbahe pa, wala kang pagpipilian. Kaya magpaganda ka para maraming manligaw sa'yo at makapamili ka. Piliin mo yung pinaka-the best ang ugali. Inspired sa mga signs na isa kang kaakit-akit na babae. Maraming nagkakagusto sa'yo, maraming nanliligaw sa'yo, maraming nai-inlove sa'yo at nagmamahal ka-inspired. Sumakswell lang po maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po Max para click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung FB ko profile picture. At pakichat ako mismo ang magre-reply sa inyo at kakausap mga ka-inspired. Siyempre naman po libre. Dahil magbibigay ako ng payo, oras, focus at atensyon sa inyo ka-inspired. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!